Pumatay ang mga puwersa ng Rusya ng hindi bababa sa 12 katao at nasugatan ang marami pa sa mga pag-atake sa Ukraine, kabilang ang drone attack sa isang tren ng pasahero. Kahapon, isang drone ng Rusya ang tumama sa tren ng pasahero at pumatay ng 5 katao. Naganap ito sa hilagang silangang Kharkiv kung saan bihira ang pag-atake sa mga tren ng pasahero. Tinawag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang pag-atake na terorismo. Ika-27 Enero, 2026 Kharkiv, Ukraine. Nasusunog ang tren ng pasahero, makapal na itim na usok ang mula sa gitnang bagon. Nagpapanik ang mga tao, may nagbubuhat ng sugatan at sumisigaw ng tulong. 6 na tao ang kamamatay lang at 2 dosenang iba pa ang sugatan. Isa sa mga pasaherong nakaligtas ay isang sundalong Ukranyano. Ang kanyang pangalan sa digmaan ay Omar, isang komandante ng unit ng mga drone. Pauwi na siya mula bakasyon nang mangyari ang banggaan at may agad na pansin si Omar, isang bagay na di naunawaan ng ibang pasahero. Huminto ang tren sa Railes at isa lang ang ibig sabihin nito. Target pa rin sila dahil alam ni Omar kung paano gumagana ang mga drone ng militar at alam niyang kung may operator na kumokontrol sa ataking iyon. Ginawa ni Omar ang dapat niyang gawin. Agad siyang nag-organisa ng paglikas. Inihatid ang mga tao mula sa tren papunta sa silungan sa kalapit na highway at posibleng nakaligtas ng maraming buhay. Ngunit narito ang isang nakakabagabag na katotohanan. Hindi ito tren militar, kundi ang Barvinkov-Lviv-Chap na pampasaherong tren na sakay ang mga pamilyang pauwi. May mga sibilyang manggagawa na walang armas at ang nagpaiba sa pag-ataking ito sa lahat ay hindi kung sino ang namatay. Madalas itong ginagawa ng Rusya. Ang nakatawag ng pansin ay kung paano sila namatay. Dahil ang tren na ito ay hindi tinamaan ng isang misil na pinaputok mula sa malayo. Hindi ito tinamaan ng artilleriya. Hindi ito dahil sa swerte o malas. Ang tren na ito ay hinanap, sinubaybayan at tinugis habang gumagalaw. At pagkatapos, gamit ang eksaktong pag-atake, 3 Russian Shahed drones ang tumama. Hindi sa lokomotibo na siyang pinaka-obvious na target, kundi ang bagon mismo sa gitna ng tren. Sobrang tumpak kaya napagpasyahan ng mga investigador militar ng Ukraine na hindi ito automatiko. May human operator na nagmamaneho at kumokontrol ng lahat ng live. Dito, lalo pang komplikado ang sitwasyon. Sa huli, paano natunton at natamaan ng Rusya nang eksakto ang tren na umaandar ng ilang kilometro ang layo? Oh, sige. Ang sagot ay nasa isang bagay na hindi kailanman dapat napunta sa kanilang mga kamay. Starlink. Ang parehong teknolohiya ng internet sa pamamagitan ng satellite na ibinigay ng Estados Unidos at ni Elon Musk sa Ukraine para ipagtanggol ang sarili. Ngayon ay ginagamit na ng Russia para pumatay ng mga sibilyang Ukrainian. Pero bago ipaliwanag paano ito nangyari, dapat mong maintindihan kung ano ang Starlink at ang kahulugan nito sa digmaang ito. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang sistema ng internet na gamit ay satellite. Isipin mo, may maliit kang antena na isasaksak sa kuryente at dahil sa libu-libong satellite sa mundo, magkakaroon ka ng mabilis na internet kahit saan ka naroroon. Noong 2022, matapos salakayin at sirain ng Russia ang mga cellphone tower at internet cable sa Ukraine, inialok ni Elon Musk ang Starlink. Biglang nagkaroon ng internet ang mga Ukrainian, kaya naging madali ang koordinasyon ng militar. Sa kabila ng pagkawasak, Starlink ang naging gulugod ng depensang Ukrainian. Habang ginagamit ng Ukraine ang teknolohiyang ito sa depensa, may bagong ideya naman ang mga inhinyerong militar sa Russia. Malamang na naisip nila, paano kung magamit din natin ang teknolohiyang ito? Balikan muna natin sandali ang tren na iyon dahil ipinapakita ng pangyayaring ito ang sagot sa tanong na iyon. Tingnan mo. Karaniwan, gumagamit ng basic na global positioning system ang mga drone ng Rusya. Iseset ang koordinada bago ilunsad, tapos lilipad na mag-isa papunta roon. Gumagana ito laban sa mga nakatigil na target, pero kapag gumalaw ang target, nagkakamali ang drone.
Ilang taon na ganito, pero dahil sa Starlink, nagbago ang lahat. Ngayon, may isang Russian na operator na eksaktong nakikita kung ano ang nakikita ng kamera ng drone sa totoong oras. Kung makakita siya ng tren na gumagalaw, kailangan lang ay ayusin ang ruta, piliin ang eksaktong bagon, at pagkatapos, atakehin ng eksakto. Iyan ang kaibahan ng pagbaril na nakapiring at yung kita ang target. Iyan din ang pumatay sa 6 noong ika-27 ng Enero. Gusto mo bang malaman paano nakuha ng Rusya ang teknolohiyang iyon? Para maintindihan ito, balikan natin ang ilang linggo nakalipas. DUBAI United Arab Emirates. Gumamit ang mga mamimili ng dami na kumpanya para legal na bumili ng Starlink terminal sa mga electronic store, nagbayad gamit ang international credit card at may opisyal na resibo. Legal bumili, pero labag sa tuntunin ng serbisyo ang paggamit nito. Ang mga terminal na ito ay ipinapadala papuntang Kazakhstan, na may maluwag na hangganan sa Russia. Libu-libong komersyal na truck ang dumadaan araw-araw at ang mga terminal ay naipapasok sa Russia na nakatago sa mga kargamento. Natukoy ng investigasyon ang isang kumpanya, Emaros Cargo. Nagpapadala ng daan-daang ganitong mga terminal sa pamamagitan ng rutang iyon. Sa kabila ng hangganan, lumalabas ang mga ito sa mga Russian na website ibinebenta mula 1,000 hanggang 3,000 dolyar bawat isa. Pero ang pagkuha ng terminal ay kalahati lang ng problema. Ang pagsasama ng komersyal na internet device sa high-speed drone ay nangangailangan ng komplikadong inhenyeriya, dagdag na baterya, advanced na processor at proteksyon laban sa pagyanig. Pero sa huli, sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali, nagawa ng mga Ruso na makabuo ng isang drone na medyo mura, na ngayon ay may kakayahan na parang isang guided precision missile. Matapos magtagumpay ang unang pagsubok, pinalawak ng Rusya ang operasyon. Noong Enero 2006, 12 ng ganitong pag-atake ang isinagawa, karamihan laban sa mga truck ng gasolina at konvoy ng militar sa kalsada. Pagkatapos, noong Enero 27, ang tren na iyon, 6 ang namatay, 12 ang nasugatan. Malapit nang sumabog sa publiko ang pressure kay Elon Musk. Umabot na sa sukdulan ang tensyon. Binuksan ng ministro ng Ugnayang Panlabas ng Poland na si Radoslaw Sikorski ang Twitter at nagpost ng isang matinding mensahe na nakatuon kay Elon Musk. Sinabi niya, ang kita mula sa krimen sa digmaan ay maaaring makasira sa pangalan mo. Malinaw ang mensahe. Pinahintulutan mong gamitin ang teknolohiya mo sa pagpatay ng tao, kaya kumilos ka na. 2 oras matapos, tinawag ni Musk na tanga si Sikorski at iginiit na Starlink ang gulugod ng depensa ng Ukraine. Pero sa likod ng mga eksena, malayo sa social media, ibang-iba ang usapan. Ang ministro ng depensa ng Ukraine, Mikhail Fedorov, tumatawag ng direkta sa mga ehekutibo ng SPACEX na may madali ang mensahe. Kailangan namin ng solusyon ngayon at bawat oras na lumilipas, mas maraming sibilyang Ukrainyano ang nasa panganib. Ngunit may malaking hamon na dapat harapin. Paano mo malalaman kung ang Starlink terminal ay nasa sasakyang sibilyan o sa misil? Pagkalipas ng 2 araw mula sa pressure ni Sikorski, agad namang nagpatupad ng solusyon ang SPICEX teams sa California. Ito ay simple at elegante. Nakatuon sila sa bilis. Halimbawa, ang civil terminal ng kotse o tren bihirang umabot ng 70 kph pero ang military drone mas mabilis lumipad. Kaya, gumawa ang SPICEX ng digital na speed limit. Automatikong madidisconnect ang terminal na lalampas sa 70 kilometro kada oras. Agad na ipinadala ang update ng remote gamit ang satellite. Pagkatapos, sa maraming frontline area, napansin ng mga operator ng Russia na naging itim ang kanilang mga screen at nawalan ng koneksyon. Napansin ng mga algorithm ng SPACEX na lumampas sa limitasyon ang bilis at agad na dinisconnect ang mga terminal.
Nagpatuloy sa paglipad ang mga drone gamit ang basic na Global Positioning System mode. Pero ngayon, wala nang live na video, walang eksaktong kontrol at hindi na kayang i-adjust ang target sa totoong oras. Kinansela ang mga misyon at pumalpak ang mga pag-atake sa harapan. Unti-unting nawala ang kalamangan ng mga Ruso. Ngunit noong unang araw ng Pebrero, habang ipinagdiriwang ng SPA-CEX ang kanilang unang tagumpay, may nakakatakot na pangyayari sa Dnipropetrovsk. Sa kung saan doon, isang Shahed drone, 136 ang nasa ere, inilunsad ito bago ang update at gumagana pa rin ang terminal nito. Nakakita ang drone ng isang bus na nagdadala ng mga minero na pauwi mula sa night shift, mga pagod na lalaki, mga sibilyang manggagawa. Ang Russian drone operator, pagkatapos ay nagkamali ng malaki. Itinuring niyang target militar ang sasakyan, kaya inadjust niya ang trajectory at pinindot ang button. 12 lalaki patay, 15 malubhang sugatan. Sa parehong umaga, nag-post si Elon Musk sa social media. Mukhang epektibo ang mga hakbang naming pigilan ang hindi autorisadong paggamit ng Starlink ng Russia. Habang sinusulat niya iyon, 12 pamilyang Ukrainian ang nakatanggap ng pinakamalungkot na balita. Ang mga hakbang hindi pa talaga gumagana ng buo. Doon din sa araw na iyon, nagpatupad ang SPA-CEX ng pangalawang kontrahakbang. Gumawa sila ng opisyal na listahan ng mga terminal na inaprubahan ng gobyerno ng Ukraine. Ngayon, kinakailangang opisyal na mairehistro ang lahat ng gumaganang Starlink terminal sa Ukraine gamit ang pangalan ng gumagamit, lokasyon at layunin. Hindi ba kasama sa listahan? Pinapatay ito ng malayuan, walang abiso, drastiko ito. Mapanghimasok. Pero iyon lang ba ang pagpipilian o papayagan nating mas maraming sibilyan ang mamatay? Sinubukan ng mga Ruso na mag-adjust, bumili ng mas maraming terminal, gumamit ng peking mga record at iprogram ang mga drone na lumipad ng mas mabagal. Pero bawat galaw ng mga Ruso ay sinusundan ng kontra-aksyon mula sa SPA-CEX. Isa itong digmaan sa loob ng digmaan, kodigo laban sa inhinyeriya. At dahan-dahan nawala sa Russia ang kanilang kontrol sa himpapawid. Sa mga sumunod na linggo ng Pebrero, 2026 naging malinaw ang resulta. Bumaba ang pag-atake ng Russia sa mga gumagalaw na target at bumalik sa normal ang Global Positioning System ng mga drone. Nawala ang tamang katumpakan noong Enero, pati na ang trend na nabanggit natin kanina. Bumalik na ulit ito sa normal na pagtakbo. Nagbalikan na ang mga pamilya sa pagbibiyahe dahil mas ligtas na sila ngayon. Hindi pa ganap na ligtas. Bakit? Tuloy pa rin ang digmaan. Na-neutralize na ang banta ng mga drone na ginagabayan ng Starlink. Ang tunay na epekto ay hindi sa internet, kundi sa kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang sarili, habang ang Rusya ay muling gumagana ng bahagyang bulag. Napagpasyahan ito ng isang negosyante sa California. Si Elon Musk ay hindi kailanman nahalal. Hindi siya sumasagot sa mga parlamento at hindi siya nanumpa na ipagtatanggol ang anumang konstitusyon. Noong katapusan ng Enero, hawak niya ang kapangyarihang baguhin ang takbo ng digmaan ng mga bansa. Sa mga code na pinadala mula malayo at desisyong ginawa sa silid ng korporasyon, 6 ang namatay sa tren, 12 minero sa bus, 18 buhay ang nawala. Ilang buhay ba ang nailigtas ng pinindot ng SPA-CEX ang button na yon? Hindi natin alam ang eksaktong bilang. Malinaw na ang makabagong digmaan ay gamit ang software, satellite, at desisyong pangkorporasyon mula libu-libong kilometro sa front line. Ang may kontrol sa teknolohiya, ang may kontrol sa labanan. Ganito ang realidad ng digmaan sa ika-21 siglo. Gusto kong marinig ang opinyon mo. Sa palagay mo ba dapat bang bigyan ng ganitong kapangyarihan ang mga pribadong kumpanya tulad ng SPA-CEX sa sigalot militar ng mga bansa o dapat ito ay sa mga halal na pamahalaan lang? Ilagay ang sagot mo sa komento. Kung nagustuhan mo ang video, ibahagi ito sa mga kakilalang mahilig sa teknolohiya at geopolitika. Mag-subscribe sa channel para masundan pa ang iba pang pagsusuri sa mga kaganapan sa mundo.
Hanggang sa susunod na video.